Ang paggising ba tuwing gabi para lang umihi ay isa na sa nakasanayan ninyo. Ramdam na ramdam ko ang pagod at bigat sa pakiramdam kapag nangyayari iyan. Ang akala natin normal lang iyon dahil sa edad na parte na ng pagtanda ang madalas na pagbangon sa gabi para magbanyo. Pero kung tutuusin, napakasakit ng katotohanan na hindi tayo nakakatulog ng mahimbing, hindi tayo nakakapahinga ng sapat, at kinabukasan, parang gumuho ang buong mundo sa pagkapagod. Masakit din ang likod, masakit ang binti, at minsan, nakakatakot pa nga dahil sa dilim, baka madapa tayo. Di ba marami sa atin ang nagtitiis sa ganitong sitwasyon? Pero paano kung sabihin kong hindi kailangan? Paano kung may sikreto? May mga simple lang palang pagkakamali na nagiging sanhi ng problemang ito. At kapag naitama natin, ang sarap-sarap na ng tulog natin tulad ng dati. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkakamali na madalas nating ginagawa na nagiging dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi. Hindi ito tungkol sa mga komplikadong gamot o mamahaling pamamaraan. Ito ay tungkol sa mga simpleng habit o gawi na pwede nating baguhin para magkaroon tayo ng mahimbing na tulog at hindi na paulit-ulit na babangon para umihi. Manatili hanggang sa dulo dahil may ibabahagi ako na tiyak na ikagugulat ninyo. Ang una at marahil ang pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa natin, lalo na kapag lumalaki na ang ating edad, ay kung paano at kailan tayo umiinom ng mga likido. Siyempre, mahalaga ang pag-inom ng sapat na tubig para sa ating kalusugan. Pero kung umiinom tayo ng napakaraming tubig o iba pang inumin bago matulog, para na rin nating iniimbitahan ang sarili nating bumangon ng paulit-ulit, hindi lang basta tubig ang problema, kundi pati na rin ang klase ng inumin. Marami sa atin ang mahilig magkape, magtsaa, uminom ng soft drinks, o minsan ay mag-beer pa bago sumapit ang gabi. Lalo na kung may social gathering o simpleng kainan lang kasama ang pamilya, ang kape at tsa may caffeine iyan. At alam naman natin na ang caffeine ay isang diuretic. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang proseso ng pagpapalabas ng likido sa ating katawan sa pamamagitan ng paghihi. Kaya kung umiinom ka ng kape o tsa sa hapon o gabi, parang binibigyan mo na rin ng green light ang iyong pantog na magtrabaho ng todo habang natutulog ka. Ganon din sa soft drinks at iba pang matatamis na inumin. Kahit walang caffeine, ang asukal sa mga inuming ito ay pwede ring maging sanhi ng pagtaas ng paggawa ng ihi. At syempre, ang alak, bukod sa nakakapagparelax, ang alak ay isa ring malakas na diuretic. Kung umiinom ka ng beer o kahit kaunting alak bago matulog, asahan mong gigising ka para umihi ng hindi lang minsan. Ang solusyon dito ay napakasimple. Subukan nating uminom ng mas maraming tubig sa umaga at hapon. At unti-unti nating bawasan ang pag-inom ng likido pagpatak ng gabi. Ang pinakamainam ay itigil ang pag-inom ng likido, lalo na ang mga may caffeine, asukal o alak. Mga 2 hanggang 3 oras bago ang inyong target na oras ng pagtulog. Kung nakaugalian na nating uminom ng gatas bago matulog, pwede naman, basta hindi marami. Ang mahalaga ay bigyan natin ang ating mga bato at pantog ng sapat na oras para tapusin ang kanilang trabaho bago tayo tuluyang humiga at matulog. Kung naiinom mo pa rin ang iyong 8 baso ng tubig sa isang araw, ngunit sa tamang oras, mas magiging mahimbing ang iyong tulog. Isipin mo na lang, mas masarap ang tulog na walang abala kaysa sa pakiramdam ng laging paggising sa gitna ng gabi. Kung minsan ay may matinding pagkauhaw, isang maliit na lagok ng tubig ay sapat na. Hindi na kailangan pang uminom ng isang baso. Sunod, ang pangalawang pagkakamali ay tungkol sa ating mga kinakain, lalo na sa gabi. Hindi lang ang inumin ang kailangan nating bantayan, kundi pati na rin ang ating mga pagkain. Alam ninyo bang may ilang pagkain na kapag kinain mo malapit sa oras ng pagtulog ay pwedeng magpa-trigger ng madalas na pag-ihiuna, na riyan ang mga maaalat na pagkain. Sino ba naman ang hindi mahilig sa tuyo, daing, chicharon, o kahit mga instant noodles? Kapag nagmamadali, masarap nga ang mga ito. Pero ang alat ay nagpapauhaw. At kapag nauhaw tayo, iinom tayo ng mas maraming tubig. At saan pupunta ang lahat ng tubig na yon? Sa ating pantog bukod pa rito. Ang labis na asin ay nagpapahirap sa ating mga bato na magproseso ng likido. Kaya, subukan nating iwasan ang mga sobrang alat na pagkain sa gabi. Pangalawa, ang mga maanghang at maasim na pagkain. Marami sa ating mga Pilipino ang mahilig sa mga pagkain na may sili o mayasim tulad ng sinigang o adobo na medyo may suka. Ang mga ito ay pwedeng maging iritan sa ating pantog na magiging sanhi ng pagdami ng ihi.
Ang mga prutas na mataas sa acidity tulad ng kalamansi, lemon, o even mga oranges kung kakainin ng marami sa gabi, ay pwede ring magkaroon ng kaparehong epekto. Mas mainam na kainin ang mga ito sa umaga o tanghali, hindi sa mga oras na malapit na tayong matulog. Pangatlo, ang mga pagkain na mataas sa tubig o hydration tulad ng pakwan, pipino, o iba pang gulay at prutas na maraming tubig, bagaman napakasarap ng mga ito at napakasarap kainin, lalo na sa mainit na panahon. Kung kakainin natin ang mga ito ng marami bago matulog, natural lang na mapuno ang ating pantog ng mas mabilis. Hindi ibig sabihin na bawal na ang mga ito, kundi kailangan lang nating maging matalino sa oras ng pagkain. Ang ideal ay tapusin ang ating huling malaking pagkain at maging ang mga merienda, mga 3 hanggang 4 na oras bago tayo humiga. Ito ay magbibigay ng sapat na oras sa ating katawan para ma-digest ang pagkain at maproseso ang likido bago ka matulog. Sa ganitong paraan, mas kaunting trabaho para sa ating pantog sa gitna ng gabi. Ang pangatlong pagkakamali ay hindi pagbibigay pansin sa kung paano lumalabas ang likido sa ating katawan sa maghapon o ang tinatawag na fluid retention. Marami sa ating mga nakatatanda, lalo na kung matagal nakatayo o nakaupo sa isang posisyon, ay nakakaranas ng pamamaga ng mga binti o paa sa hapon. Ito ay dahil sa gravity, kung saan ang likido sa ating dugo ay naiipon sa mga mas mababang bahagi ng ating katawan kapag humiga na tayo sa gabi. Biglang nagbabago ang direksyon ng gravity, ang lahat ng likidong yon na naipon sa ating mga binti at paa ay unti-unting bumabalik sa ating sirkulasyon. At kapag nangyari iyon, ano ang trabaho ng ating mga bato? Ang iproseso ang lahat ng labis na likidong iyon na nagre-resulta sa pagdami ng ihi habang tayo ay natutulog. Kaya naman ang pagkakamaling ito ay hindi aktibong paggawa ng hakbang para matulungan ang ating katawan na mailabas ang likido sa tamang oras. Ang simple pero epektibong solusyon dito ay ang pag-elevate o pagtaas ng ating mga binti sa gabi. Mga 1 o 2 oras bago matulog, maaari kang humiga sa kama at ipatong ang iyong mga binti sa ilang unan, o kaya ay umupo sa isang komportabling silya at itaas ang iyong mga paa sa isang bangko. Sa ganitong paraan, matutulungan mo ang likidong naipon sa iyong mga binti na bumalik sa sirkulasyon at maiproseso ng iyong mga bato ng mas maaga. Habang gising ka pa, mas mabuting mag-ihi habang gising kaysa sa gitna ng iyong malalim na tulog, di ba bukod sa pag-elevate ng mga binti. Ang pagiging aktibo sa maghapon ay malaking tulong din. Hindi mo kailangang magbuhat ng mabibigat o mag-ehersisyo ng sobra. Ang regular na paglalakad-lakad, paggawa ng mga gawaing bahay o kahit simpleng pag-unat-unat ay makakatulong sa sirkulasyon ng dugo at likido sa katawan. Kung gumagala ka sa plaza, naglalakad-lakad sa parke o gumagawa ng mga gawain sa bakuran, malaking tulong na yon. Ang bawat galaw ay pumipigil sa pag-ipon ng likido sa mga binti. Kung minsan naman ay inirerekomenda ng doktor ang compression stockings para sa may malalang pamamaga. Pero syempre, dapat ay may payo ito ng inyong doktor. Ang mahalaga, huwag nating hayaan na ipon ang likido sa ating mga binti at paa nang walang ginagawa. Isipin na lang, kung mailalabas mo ang labis na likido sa araw, mas konti ang kailangang ilabas sa gabi. Ang ika-4 na pagkakamali ay ang hindi pagkonsulta sa ating doktor tungkol sa timing ng ating mga gamot. Marami sa atin ang umiinom ng iba't ibang gamot, lalo na kung mayroon tayong mga maintenance na sakit tulad ng alta presyon o sakit sa puso. Ang ilan sa mga gamot na ito, partikular ang mga tinatawag na diuretics o water pills, ay sadyang idinisenyo para palabasin ang labis na likido sa ating katawan. Kung umiinom ka ng gamot na diuretic sa hapon o gabi, natural lang na magiging madalas ang pag-ihi mo sa gitna ng gabi. Hindi ito kasalanan ng gamot, kundi ang oras ng pag-inom nito. Ang pagkakamali ay ang hindi pagtalakay sa doktor tungkol sa posibleng pagbabago ng oras ng pag-inom ng gamot. Kaya ang solusyon dito ay napakasimple, ngunit napakahalaga kausapin ang inyong doktor o parmasyutiko. Huwag basta-basta baguhin ang oras ng pag-inom ng inyong gamot nang walang konsultasyon. Sabihin sa inyong doktor ang inyong problema sa madalas na pag-ihi sa gabi at itanong kung pwede bang ilipat ang pag-inom ng inyong diuretic sa umaga. Kadalasan, ang mga gamot na ito ay mas mainam inumin sa umaga para ang epekto ng paglabas ng likido ay mangyari sa araw habang gising ka. Sa ganitong paraan, hindi na maaabala ang iyong tulog sa gabi. Tandaan, ang inyong doktor ang nakakaalam kung ano ang pinakamabuti para sa